Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta po ang lahat? Okay, so by the way guys, sa mga interested pala sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Message lang po kayo guys, okay? So, bago tayo guys pala mag-start, remind ko lang na ang reading natin ay general reading lamang. So, take what resonate and leave what doesn't. Okay? Tignan natin kanina ba itong love read. Oops. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong religious factor. Actually, yun nakikita ko sa pagsasama nyo ng person mo or dun sa connection nyo guys, mahal nyo talaga yung isa't isa. Okay, hindi lang talaga maiwasan. Pwede yung culture, pwedeng yung relihiyon, yung pwedeng yung nagiging hadlang dito. Okay, ito yung pumapagitna sa inyong dalawa. Pwede rin naman guys na baka foreigner to. So, nahihirapan ka na mag-adjust nga dun sa culture nila. Okay? Pwede rin naman guys dun sa sitwasyon ng person mo. Okay, dahil sa mga past niya. Or pwedeng sa past mo. Pwedeng ang hirap mag-adjust sa side mo, no? Tignan natin ha. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong calling in your soulmate. Diba? Alam niyo yung tipong kung kailan dumating yung tamang tao para sa inyo, masyado naman siya guys, komplikado. Kung kailan nahanap mo na yung taong gusto mo, handa mong seryosohin, handa ka na mag-settle down, yung tipong gusto mo na siya nakasama hanggang pagtanda, forever, habang may buhay, ganon. Ang problema na nga lang dito guys, may nagiging problema sa pagitan yung dalawa. Okay, ito yung nagiging issue nyo ngayon. Parang ang hirap ipaglaban netong relasyon na to kasi wala namang problema dun sa inyong dalawa. Kasi nakikita ko dyan na mahal mo siya, mahal na mahal ka rin niya. Ayan. It's time to take back control of your life. Free yourself. Parang kailangan mo nang palayain etong nararamdaman mo sa person mo. Kasi yung person mo guys, mahal ka niya, pero hindi ka niya kayang piliin ngayon, no? Or hindi kanya kayang ipaglaban pa muna sa ngayon. Pero nandun yung desire niya sa inyo. Ang lalim ng pagmamahal niya sa inyo. Pero, I think, nahihirapan siya mag-adjust. Okay? Nahihirapan siyang ipaglaban ka. Tignan natin. Siguro may something sa kanya dito na medyo gumugulo sa isip niya. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong forgiving and learning. Ayan o. Nakikita ko dito yung parang pagmamakaawa mo eh. Or parang may paghahabol ka pa. May mga panghihinayang ka dito. Hindi mo siya kayang let go na parang gusto mong maliwanagan. Ano yung dahilan? Bakit gusto kanyang i-give up, no? Hindi nagiging malinaw sa inyo. Though alam mo naman na, pero gusto mo pa rin na sa kanya mismo siguro manggaling talaga. Na parang klaruhin niya ano ba talaga yung pinakadahilan. Kasi baka mali ka lang, di ba? Baka mali ka lang na hinala, baka may iba pa. Pero mahal ka ng person mo eh. Ang problema nga lang kasi sa kanya guys, hindi siya makapag-decide dito. Oo, wala naman nag-influence sa kanya na lang, parang nakikita niya lang talaga yung reality na mahirap nga. Hindi naman sa takot siya hindi dahil sa takot siya or duwag siya. Hindi ko siya nakikitang ganun eh. Feeling ko pagod na lumaban sa buhay tong taong to. Kasi parang buong buhay niya guys, puro ganun na lang yung nangyayari. And dumating sa point na
nung nakilala ka niya, doon na siya tuluyang napagod. Pwede kahit sa mga past relationship niya. Ganun eh, lagi na lang siya yung nag-effort. Kahit guys sa family, sa trabaho, parang may mga pagtitiis siyang ginagawa. And ang dating sa akin dito guys, parang pagdating sa inyo, doon na siya tuluyang bumigay. Though nakikita naman niya na okay ka. Nakikita niya na kaya mong ibigay, kaya mong manindigan dito sa relasyon na to. Okay? Ang problema nga lang sa kanya guys, nasa kanya na mismo. Okay, so yung paghingi niya ng tawa dito guys, siguro gusto niya munang hanapin muna yung sarili niya. Hindi dahil sa hindi ka na niya mahal eh. I think may something sa kanya na kailangan niya munang i-workout, na kailangan niya munang mag-self-love, kailangan niya munang pagtuunan ng pansin kung ano man yung problema niya talaga. Hindi dahil sa ayaw kanyang madamay, feeling ko nakakadagdag ka sa mga iniisip niya. Okay, hindi kanya kayang isabay doon sa problema niya. Yan. Yung iba sa inyo guys, kung nasa getting to know each other pa lang kayo, kung itong taong to ay hindi pa ganun kalalim ang inyong connection, ito yung nakikita kong dahilan. Okay? Pwedeng LDR kayo, and parang ang hirap i-work out. Nandun yung mga pagdududa mo na baka may iba siya, baka may cheating na. Kasi hindi nagiging malinaw sa inyo eh. Ramdam mo naman na nung nasa malayo siya guys, is unti-unti na siyang lumalayo din. Tingnan pa natin. Additional message. Additional message. Meron tayong romantic feelings. Okay, so pag nakapag-isip-isip naman to guys, babalik to. Wala naman ako nakakitang cheating dito. Feeling ko na ano siya, na burn out, na overwhelm, na ano siya guys. Yes, parang na overwhelm nga. Or parang naubos talaga. Parang naghalo-halo yung problema niya eh. Oo, sa love life niya, pressure niya sa trabaho, pressure niya sa pamilya niya. Hindi niya na alam kung sino pakikinggan niya eh. Wala naman siyang dapat kampihan, no? Pero kasi, yung pressure dito, napapressure to sa pamilya niya. And especially sa trabaho, ayan. Gusto mo na talaga niya makalaya, guys. Pwede kasi nung panahong medyo may pinagdadaanan siya, hindi kanya maramdaman dito, hindi niya maramdaman yung existence mo sa buhay niya. So, gusto niya muna, guys, ng space. Tignan natin. Pero malinaw, guys, na mukhang babalik pa tong taong to. Ayan. Pero sobrang smooth guys ng pagbabalik niya eh. Tipong parang walang nangyari, parang di ka naman sinaktan. Oo, and ikaw parang nandun yung pagtanggap. Siguro may pag-uusap naman dito, bakit humantong sa ganun? Bakit ganun yung naging sitwasyon? Tignan pa natin guys, additional message. Okay, additional message. Meron tayong codependency. Addiction are affecting your romantic life. Okay? So, yung nasasagap ko kasi rito, guys, may nakadepende sa kanya rito. May dumidepende sa kanya. Oo, siguro may naunang asawa to. May wedding eh. Kasal siguro to. Pwede ngayon. Pinipressure siya nito. Okay? Na parang hanggang ngayon, nanghingi ng sustento or kailangan pa rin guys yung parang presensya nitong taong to. So, siguro nape-pressure siya na parang ang dating unfair sa'yo yung buhay na meron siya. Meron siya magulong sitwasyon. And nakakita ko mukhang may sakit tong person mo. Isa pa yun sa mga iniisip niya. Parang halo-halo na. Oo, kaya parang itong connection nyo guys, every time na parang maglalabing-labing kayo or magkakaroon kayo guys ng paano ba, parang bonding, parang hindi siya guys ganun ka-deep. Bigla siya guys natatahimik, bigla siya guys dumidistansya. Okay, kasi may dumidepende eh. So, may naghahabol ata dito. I think yung ex-husband, ex-wife, may paghahabol, may panggugulo. Yan yung nasasagap ko dyan guys. Kasi parang kasal siya doon. Okay, kaya siguro may religious dito kasi pwede itong person na kadil mo is kasal to.
Tingnan natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Make the effort. Oh. Pwedeng mas bata sa inyo to or pwedeng malaki yung age gap niyong dalawa. Okay? O yung iba sa inyo guys, pwedeng nahihirapan kayong makisama sa mga anak nitong taong to. Or pwede may mga anak ka, nahihirapan kang i-connect eh. Nahihirapan kang mag-reconnect sa taong to. Kasi pwede may mga single mom, single dad dito. And isa to sa mga iniisip nyo. Kasi isipin nyo ha, ikaw nga hindi pa matanggap eh. Paano mo pa ipapakisama yung mga anak mo? Or paano mo pakikisamahan yung mga anak niya? Okay? Kung ganito ka cold yung nagiging treatment sa inyo nitong taong to, di ba? So, again, check pa natin. Additional message. Meron tayong honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. So, may pagkikitang mangyayari sa inyo dito, guys. Ayun, magkikita kayo na tong taong to. Pwedeng pag-uusapan nyo or parang bigla na lang siya, guys, magpaparamdam na, ano, kita naman tayo. Or usap naman tayo. Okay? So, I think matutuloy naman to kung may mga plano kayo dito, no? Tignan pa natin. Alam nyo guys, yung pinapakita nga sa akin dito, parang masaya naman kayo before. Oo, hanggang sa parang bigla na lang may nagparamdam dito na ibang tao. Ayan, parang hindi nagiging masaya doon sa relasyon nyo. And sinasabi dito na tinatry mo na mag-move on. Kasi gusto pa rin ng closure dito. Ayun, sabi dito, release your ex. Kailangan mo na muna siyang i-give up. Kasi pwedeng hindi siya guys nakakatulong sa pinagdadaanan mo ngayon. Tignan natin. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong love yourself first. Ayun. Kahit ramdam mo naman na mahal ka ng person mo, kailangan mas mahal mo pa rin yung sarili mo. Okay, then maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa sitwasyon mo. Hindi mo kailangan i-please yung sarili mo dito sa person mo na to. Kasi medyo may magulong nangyayari sa buhay niya. And ang hirap nito guys, no? Kasi parang umpisa pa lang ng relasyon niyo, masyado ng komplikado. Parang ang dami na agad challenge na nangyayari. So, I think nasa karmic relationship kayo guys. Mahirap to guys i-overcome, pero worth it to once na ma-overcome nyo to. Kailangan nyo lang talaga siya guys. Parang kailangan magkasama kayong harapin tong problema na to. Sabay kayong harapin yan or i-solve itong mga problem na to kasi worth it nga to once na malampasan nyo guys, okay? Pag nalampasan nyo yan guys, maraming blessing ng paparating. Pero kung talagang hindi mo na kaya, hindi mo talaga kaya guys, mahirap. Para sa'yo, no? Pero lumalaban ka rito eh. Parang siya kasi yung sumuko eh. Alam mo yung dating dito eh, kahit nga ikaw ay nahihirapan na, pinipilit mo pa rin lumaban, pinipilit mo pa rin magstay. Pero bakit siya? Siya yung sumuko. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Worth waiting for. So, sabi rito guys, may pag-aantay kang gagawin dito. Or until now, baka single ka pa rin, no? Pwedeng matagal na, taon na. Or, pwedeng siya ganun din, single din. Same kayo na nag-aantayan dito. Ayan, may new love. Alam mo guys, itong pagpaparamdam nitong taong to, parang bago ulit. Parang bumalik ulit yung nararamdaman mo, no? Parang na-reset lang siya guys. Na-reboot, parang ganun. Pero parang fresh na fresh pa rin yung feelings mo sa kanya.
Okay, check pa natin guys. Ayusin ko lang to. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Meron tayong reconciliation. Diba? Sabi ko sa inyo magpaparamdam pa to. Nag-aantayan lang kayo. Siya wala pa naman ako nakita rito na may karelasyon. Oo, I think inaayos niya lang din dito yung annulment niya. Oo. And again, sabi ko nga dyan, may pagpaparamdam, then kinonfirm naman dito. Gusto niya lang guys, isettle mo na yung connection niya. Linawin mo na yung connection niya dito sa nauna. Bago siya guys mag-go sa inyo. Titignan pa natin guys ha. Okay. Additional message. Kanina po itong love reading spirit guide. Additional message. Okay. Meron tayong Queen of Wands. Alam nyo guys, yung energy mo kasi dito is Queen of Wands, no? Kung lalaki ka, King of Wands. So, nandun ka sa sitwasyon na parang gusto mong parang sumubok ng something na bago sa buhay mo. Hindi na masyadong love yung pinaka-focus mo. Kasi parang unti-unti mo na rin natatanggap. Yung tipong, hindi ka naman na nag-a-assume. Pero alam mo ramdam mo sa sarili mo na magre-reconnect pa rin kayo nitong taong to. Okay? Pero hindi dahil parang assuming ka or nag-expect ka pa. Hindi ganun pero iba talaga yung pakiramdam mo dito. Okay, so, sa ngayon yung pinapakita sa akin guys, is nakapokus ka dun sa career mo and sa mga magagandang pwede pang mangyari sa inyo. Kumbaga parang hindi hihinto yung buhay mo para sa kanya. Tama naman yun guys. Pag kayo ay nakipaghiwalay sa inyong mga karelasyon, isipin nyo lagi na hindi hinto yung buhay mo para sa taong yun. Malalampasan at malalampasan mo yan. Tignan pa natin. Meron tayong The Devil. Ayan. Ang hirap lang kasi guys, naiisip mo dito na parang may ibang taong kumokontrol sa mga desisyon netong taong to. Ramdam mo parang may ibang kumokontrol Parang may ibang parang pinapaikot siya. So I think yun na nga, yung una niyang asawa, no. Okay, minamanipulate pa rin siya nun. Okay, parang dinidemonyo siya ng tao. Tignan natin, meron tayong The High Priestess. Ang lakas ng pakiramdam mo na tama yung kutob mo. Oo. And, ano ba to? Stalker of the Year ka ba? Kasi parang nalalaman mo talaga lahat Yung tipong mismong yung tawag dito, parang kahit hindi mo naman guys gustong alamin, mismong yung impormasyon, yung kusang dumarating sa buhay mo. Oo. Tignan pa natin. Meron tayong Nine of Cups kasi to guys, wish fulfillment ka nitong taong to. As in, mahal na mahal ka nitong taong to, wish fulfillment ka man, pero sasabihin ko sa inyo guys, baka sabihin nyo, mahal pala ako, ba't niya ako iniwan? Minsan kasi guys, dahil sa sitwasyon Oo, may mga tao kasi guys na, 'di ba? Ramdam nyo ba 'yon o napagdaanan nyo ba 'yon na meron kayong taong gustong-gusto pero hindi nyo kayang ipaglaban or hindi nyo kayang umamin sa taong 'yon. Kasi una sa lahat, guys, parang ang weird bakit ka nahuhulog sa taong 'yon, na parang bakit sa kanya pa, bakit siya pa? May something na weird, no? So, pipiliin nyo na lang guys na wag ilaban kasi yung spiritual mo yung na-in love Yung tipong yun yung nakaramdam kung bakit mahal mo yung taong yun. Kasi ang love guys, hindi mo yan kailangan i-explain. Oo, kusa yan nararamdaman. Hindi yan parang ginusto, pinilit. May mga taong namimilit pero matagal bago ka matutong magmahal. Or matutong mahalin yung bagay na yun, di ba? So again, mahal ka nitong taong to, pero hindi niya kaya, no? Wish fulfillment ka niya, pero may dahilan siya. Meron siyang malalim na dahilan kung bakit kailangan kanyang i-let go. Okay, again, guys, baka sabihin nyo, mahal pala ako bakit niya pa ako iniwan? Kasi hindi naman lahat ng pagmamahal kayang ilaban.
Kahit nga ikaw mismo sa sarili mo, may nagustuhan ka na parang ayaw mo sa taong yun. Kaya mas mananahimik, di ba? Pero may iba na ilalaban eh, kahit sino man yung taong yun. So, meron tayo guys, ayan, 5 of Cups, so regret niya ngayon. Mahal ka niya pero may conflict. Yung regret niya rito guys, parang sana hindi na lang pala to nangyari. Nagsisisi siya eh, na nasaktan ka niya, na parang pati siya nahihirapan ngayon. Okay? So, titignan natin guys yung nararamdaman niya sa inyo. Okay. Nararamdaman niya sa inyo. Ano yung nararamdaman sa inyo nitong taong to? Knight of Swords eh. So, alam nyo guys, taliwas talaga yung ano eh, parang, ano ba sa, ano yun, kasabihan ng mga matatanda. Kabig ng dibdib. Nakalimutan ko guys, tugtungan nyo na lang. Basta yung sinasabi niya guys, hindi akma sa action niya. Okay, yung mga sinasabi niya sa inyo guys, parang hindi akma doon sa kung ano yung pinapakita niya sa inyo. Oo, kasi may weird, no? May weird na nangyayari dyan. And doon ka possible na naguguluhan. At gusto mong maliwanagan doon sa bagay na yon. Okay, meron tayong The Fool. Okay, pero alam nyo guys, sa itong taong to guys, ikaw yung nagbigay sa kanya ng kaligayahan. Puro positive yung naramdaman niya sa inyo. Ang The Fool kasi guys, new beginning din naman to. Ang problema lang guys, since The Fool, parang medyo naging impulsive daw siya sa mga desisyon niya. Parang sana pala hindi. Parang dapat hindi nangyari yon. I think conflict talaga yung relasyon nyo. Ano ba? Nasa third party ba kayo? Or, ito yung mga komplikadong relasyon guys, na alam nyong may mali. May mali dun sa relasyon pero pinili, no? Or siya kasi yung namilit. Pwedeng ikaw mismo alam mo na kung ano yung mali dun sa relasyon. Pero nahulog ka kasi lumaban siya. Ngayon, hindi niya kayang panindigan. Yung tipong ikaw ready ka na magstay kahit parang bahala na kung ano yung mangyayari. Bahala na sa kahihiyan, parang ganon. Siya kasi guys naging impulsive eh. Then pinagsisisihan niya na sana pala hindi ka na niya pinakailaman. Sana pala hindi niya naginulo yung isip mo. Nagigilty rin tong taong to. Medyo impulsive nga siya sa mga desisyon niya. Nararamdaman niya sa inyo. Page of Wands kasi. Napaka inosente. Oo. Nakikita ka niya na someone na innocent. Someone na parang nagbibigay positive sa lahat ng tao. Basta masyado kang positive, no? Doon din siya siguro guys nahulog sa inyo. Yung pagiging positive mo, yung pagiging unique mo. Tignan pa natin, paano kanya nakikita? Paano kanya nakikita sa sitwasyon? Paano kanya nakikita ngayon? Okay. Paano kanya nakikita ngayon? Meron tayong, si 8 of Cups kasi guys, sabi ko nga sa inyo, gusto ko nito, pero, okay, pasensya na guys sa mga motor, no? Tabing daan lang kasi kami. So again, ayan, 8 of Cups, gusto ka nitong taong to. Okay, nakikita ka niya na someone na, mahal niya pero kailangan niyang bitawan. Mahal niya pero hindi niya kayang ipaglaban. Okay, nakikita ka niya na someone na alam niya sa sarili niya na ikaw yung gusto niya. Alam niya sa sarili niya na mahal ka niya pero masyadong komplikado kung ano man yung meron kayo. Okay. Tingnan natin, meron tayong 4 of Pentacles. So guys, pag sinabing 4 of Pentacles, hoping, no? Nakikita ka niya na someone na hoping ka pa rin dito. Okay, and ganun din naman siya. Nakikita ka niya na someone na masyado ka na niya guys pinaasa and grabe yung attachment mo sa kanya. Ramdam na ramdam niya. Na hirap yung loob mo siguro na i-let go siya pero parang kailangan. So ikaw nakakaalam ha, ano bang relasyon meron kayo? Kasi yung pinapahiwatig nung reading, yung message doon sa reading, parang mahal niyo isa't isa pero hindi pwede. Masyado siya guys conflict.
Okay? Parang, pwede guys kasi siyang maging kahihiyan sa pamilya or parang, basta may nakakahiya na pwedeng mangyari dito. Okay, masyadong conflict. Bakit? Tingnan pa natin. Paano kanya nakikita ngayon? Two of Pentacles, so, tignan mo, parang ikaw yung nag-support sa kanya kahit nung mga panahong nag-i-start pa lang siya sa pinupurso niya sa buhay niya. Yung tipong wala ka namang in-expect na something sa kanya. Pero ikaw yun nandyan. Okay? Then, parang willing ka pang tumulong sa kanya. Sa kabila ng pagiging komplikado niyang tao, willing ka pa rin tumulong. Parang give and take lang. Siguro yun yung nararamdaman niya sa inyo ngayon. Okay, gusto mo ng something na give and take. Parang walang lamangan para hindi tayo masyado nag-iisip ng kung ano-ano. Parang ganyan. Okay, tignan pa natin. Ano yung magiging action niya dito? Ano yung magiging action nito? Ano yung magiging action nitong taong to? Meron tayong 7 of Cups. Naguguluhan siya guys kasi ang dami niyang kino-consider talaga. Ang dami niyang kailangan unahin dito. Pero kailangan daw niya munang magpaka-busy. Ang dami niyang inaasikaso. Busy person to. Ang dami niyang kailangan ayusin. Ayan. So, paano ang kanyang magiging action? 4 of Cups kasi guys, more on pagsisisi lang to. Okay? Ayan, pwede magkikita kayo, mag-uusap kayo, family gathering, reunion, celebration. Pero ang awkward nung pagkikita nyo, guys. Yan yung nasa-sense ko dyan. Tipong gusto kanyang batiin, pero ramdam niya na nalulungkot ka na makikita mo siya. Okay. So, meron tayong, dami nakuha. Meron tayong 8 of Wands. Communication to, guys. Meron talaga mabubuong communication ulit sa inyo, guys. Okay? Mag-uusap at mag-uusap pa kayo talaga nitong taong to. Magkikita at magkikita pa rin. Tignan natin guys ang inyong advice. Additional message para kay person. Meron tayong I'm leaving. I'm ready to leave a situation or mindset that has not served me and hindered my growth. So, yun. Parang pili niya kasi guys, parang hindi naman daw mag-workout talaga tong relasyon na to. So, parang ang dating, wag na lang patagalin. Twin flame nyo, Twin flame nyo tong taong to. Tignan pa natin, meron tayong you're so smart. Matalino ka. And siguro una pa lang doon sa sitwasyon, talagang nag-set ka na ng boundaries. Kasi ramdam niya yung plot twist, no? Doon sa ending ninyo ngayon. Tignan pa natin. Oops. You were the best thing in my life. Diba? Ikaw yung pinakamagandang nangyari sa buhay niya pero hindi niya nga pwedeng ilaban. Meron tayong I feel you even though we are apart. Oh, ramdam na ramdam ka pa rin niya. Ikaw pa rin yung ini-imagine niya until now. Kahit hindi kayo magkasama na. Okay, meron tayong I feel you leaving me behind. So, medyo naglalaylo ka na rin sa kanya or dumidistansya ka na rin. Kasi syempre, nagising ka na or magigising ka na parang may point din naman siya. Baka nga tama siya. So, pwede rin naman guys, no, kung dito foreigner, pwede rin naman na etong taong to ay nasa abroad or ayun nga, magkaiba lang yung relihiyon nyo or masyadong komplikado yung sitwasyon. Diba? Ikaw yung gusto niya, oh. Masyado lang conflict. Zodiac sign, meron tayong Virgo, Scorpio, Cancer, Aquarius, Libra, and Sagittarius. Meron tayong Leo, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, and Virgo energy. Okay, may Capricorn din pala. Nasabi ko ba yung Capricorn? Tingnan natin ha. Sa end mo naman. Okay. Ano yung nararamdaman? Nararamdaman mo sa person mo. 10 of Cups, so, nakikita mo sa kanya yung pagiging, family-oriented. Yung maalaga, maingat sa mga anak, maingat sa magulang. Okay, nakikita mo siya na someone na lahat ng katangian na gusto mo, nasa kanya na talaga. Especially, gustong-gusto mo yung tipo ng tao na
maalaga talaga sa pamilya. And hindi mo to guys nahanap sa iba, sa kanya lang. Yun nga lang, masyadong komplikado. Ayun nga, hindi siya nagpabaya sa mga responsibilidad niya. Oo, tingnan pa natin ha. Meron tayong justice. Ayun, kasal nga siguro talaga. Kasi may kasunduan, kasulatan, no? May batas para dun sa connection yung dalawa. So, nararamdaman mo sa kanya, alam mo, parang kahit na masyadong komplikado to, Six of Pentacles, hindi mo naman naramdaman na may may kulang doon sa connection nyo. Hindi mo naramdaman yun sa kanya. Okay, kasi talagang giver to, no? Itong taong to. Anong dapat mong gawin? Tower. Kailangan mo nang tapusin. The tower na yan, no? So, mismong pati yung tadhana, sinasabi na hindi na nga to worth it. Alam niyo sa sarili niyo na masyadong komplikado. Kahit ilaban niyo to guys, medyo conflict. Or pwede niyo naman ilaban, pero kailangan yung harapin yung magiging consequences na itong mga desisyon or pinaglalaban yung dalawa. Okay, so again, meron tayong Six of Swords. Okay, Six of Swords, relocation. Meron kang kailangan i-give up. Marami kang kailangan i-sacrifice. Okay, so Jack sign sa side mo. Meron tayong Cancer, Aries, Virgo, Scorpio, Sagittarius, and Leo. Meron tayong Sagittarius, Virgo, Cancer, Aries, Taurus, and Capricorn energy, Gemini, and Cancer. So guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.